Ang reason kung bakit nawala po ako sa YouTube or hindi na po ako nakapag-upload, it's simply because, first, hindi naman po ako full-time YouTuber or hindi po full-time yung pag-YouTube ko, yung vlog, and yung vlog site or yung website ko. So, meaning, hindi po ito yung main job ko and hindi ko po ipagpapalit yung main job ko dito para lang po sa YouTube. Okay, so kung ano man po yung upload ko sa YouTube, i-enjoy lang po natin. This morning, pagkagising ko, I heard a bad news, which is, iniwan na kami na best friend ko na si Eka. If you're a long-time viewer, kilala niyo na si Eka, diba? So, wala akong ibang ginawa kundi umiyak. And, as in, pigang-piga talaga yung mata ko sa kaiiyak. Ang hapdi. Hindi ko talaga mawari. Tulad nung pinost ko doon sa may page ko or kung updated kayo sa akin or fina-follow niyo ako sa may page ko sa Facebook. Yung nag-post ako doon sa nangyari nga. Masakit. Hindi ako mapagsalita na maayos or yan tulad nito. So, pagpasensya nyo na lang na kung bakit ganito ako kasi wala rin talaga ako sa sarili ko ngayon. Nangihina yung buong katawan ko, nangihina yung muscles ko, nung nalaman ko na, yun nga, na wala na si Eka. Ang cause of death niya is yung infection. Yung infection, umabot daw sa, or umakit daw sa utak. Yung umabot sa utak, I mean, napunta sa utak. So, na-infection yung tapos yung bumigay na daw yung katawan niya. Nakatanggap ako ng chat galing sa asawa niya. Yan. Grabe ang init dito sa Japan ngayon. Tapos, next reason naman is yung tatay ko nagpa-check up. Then, sabi ng doktor yung kalahati doon ng puso niya medyo hindi nagpa-function. So, yun, isa rin yun. Puyat ako para bantayan siya, tinitignan ko siya. So, dalawang inaalagaan ko, si Yuichi or si Yuichi and yung tatay namin. Yun, titignan ko siya kung alam niyo yun, yung binabantayan ko siya kung humihinga pa ba siya, parang ganun. Hindi ko naman gusto na mategi na siya or mawala na siya. It's just that nag-worry lang kasi ako. Nag-aalala ako kaya lagi ko siyang binabantay sa pagtulog. Yung legs din niya kasi hindi na nadadalo yan ng dugo masyado. Kaya yun, inaano ko rin. Medyo, alam niyo yung parang tamang massage lang para makatulong sa pag-flow ng blood. And I'm currently enrolled in Makeup Artist Academy, yung school para sa makeup. Gusto ko lang para maging certified makeup talaga or makeup artist. Alam niyo yun, para ma-share ko rin yung mga nalalaman ko sa inyo and mag-share din ako sa inyo ng makeup tutorial. So right now, dahan-dahan ako matawag dito? Yung nag-iipon kasi para makapag-invest ako ng mga equipment para sa videos ko and lighting, yung mga ganyan. Kaya magle-level up yung videos ko. May mga aabangan po kayong videos which is yung one brand tutorial, makeup looks, kung may request man kayo, ganon-ganon. Yan. Gagawin ko. And siguro some tips. Actually kasi di ba ngayon sa YouTube marami ng nagtuturo ng mga tips or nag-share. So I think i-share ko lang sa inyo yung mga hindi pa masyadong nalalaman na madlang na tips, yung mga ganon. Mga makeup reviews, yun yung mga ganyan. So magle-level up ako or yung channel ko. Aside from vlogs, maglalagay na ako ng effort or bibigyan ko na ng bonggang effort yung channel ko. Kasi lately parang walang ka-effort. Alam niyo yun? Ang sakit kaya ng likod ko. My gosh. At saka kaya nag-enroll ako sa school or makeup school. Kasi nga, para masabi ko na certified talaga ako. And, confident ako na i-share yung nalalaman ko or about sa makeup sa inyo. Kasi syempre may experience ako and certified yun. Hindi ko naman po sinasabi na huwag kayong magpapaniwala or hindi maganda yung self-taught na or makeup or beauty enthusiast. Now, hindi po ako against sa kanila or what. Kumbaga sa sarili ko lang. Mas confident na talaga ako na magsalita or magsabi about sa makeup. Kung
Yun nga, may pinanghahawakan ako, ganon. Or nag-aral talaga ako or certified yung ganon. Let's talk about pala sa ads. Kasi maglalagay na po ako ng ads sa blog site or website ko. And at the same time, sa beginning of the video or vlogs na i-upload ko sa channel ko, ang ads revenue na yon or yung kikitain ko sa ad, yun po yung ipang-ano ko sa my donation. You know, i-donate ko siya sa UNICEF kasi meron po dito sa Japan yung monthly program sa ng UNICEF na yun nga yung magbibigay ka ng donation one day, not one day but every day nasa 100 yen, mga ganon. But I decided I'll go for monthly na lang. Monthly na what do you call it? Yung monthly donation. Bali, libre nyo po ako mapapanood or libre nyo po mapapanood yung mga vlogs ko. I-enjoy po natin yung vlogs ko. And at the same time, makakatulong po tayo sa mga nangangailangan. And hindi lang po sa UNICEF, sa ibang charity din. Sa Pilipinas din. Actually, may tinutulungan pa ako sa Pilipinas yung charity. Habang nag-enjoy po tayo sa vlogs ko or mga upload, I mean yung mga videos na ina-upload ko, nakakatulong po tayo sa iba or sa mga nangangailangan. Nabulol ako. Nangangailangan. Marami po pala nagtatanong sa inyo about sa work dito sa Japan. Gagawa na lang ako ng video ha, kasi para focus talaga tayo doon. Next is yung issue ni Mr. Daniel Padilla before and sa Cherry Blossom. Okay. Ang Cherry Blossom po kasi dito sa Japan ay tinitreasure talaga namin. Pati yung mga greeneries, yung mga ganyan, inaalagaan po talaga namin. Kaya nga, sa Golden Week, di ba merong Kodomo no Hi or Children's Day, tas merong Greenery Day na tinatawag, which is yung para sa mga greens, yung mga halaman, flowers, and everything. Yun, pinapahalagahan talaga namin yung mga flowers, yung mga, greens, tulad nga nasabi ko kanina. Generally, pag sinabi kasi cherry blossom, di ba, ang iisipin nyo or unang iisipin or papasok sa isip nyo is Japan. So, ang cherry blossom kasi symbolizes Japan. Ganun po yun. Kumbaga sa Pilipinas, may ano ba yung pambansang puno ba yun? Ano ba yung pambansang puno ng Pilipinas? Nara? I'm sorry if I'm wrong. I think Nara. Or Sampaguita? No, Sampaguita yung pambansang bulaklak, di ba? Sa Pilipinas. So, yung pambansang puno, para mga ganon, cherry blossom, symbolizes Japan. Hindi lang po cherry blossom yung inaalagaan namin or hindi pwedeng hawakan or alugin or what. Isa din kasi siya sa living things, di ba? Living things sila. So, lahat ng living things, oh my gosh, ang lakas ng hangin, ay inaalagaan po namin. Yun, hindi namin binabaliwala and rules po yun sa Japan. Although, as a foreigner perspective, naunawaan ko naman si Mr. Daniel Padilla kasi nga tourist nga naman siya. But, hindi pa rin kasi valid reason yun. Tourist kasi ako and wala naman akong alam. Kasi 'di ba, kapag pumunta ka sa isang bansa, you have to know their rules and regulations. 'Di ba? Kung ano yung bawa sa kanila, kung ano yung pwede. Kumaga obligasyon natin bilang turista or kahit saan man tayo pumunta, tourist, na alamin natin yung culture, kahit basic lang, or yung mga tipong bawal and sa pwede, ganon. Yung may internet naman, di ba, para mag-search kung ano yung bawal dito or hindi. And kung sa Japanese or sa kalahi ko, perspective namin bilang Japanese, yun nga, hindi talaga valid yung reason na yun. Kami kasi pag may nakita kami maganda, ba't sisirain mo? O kaya ba't parang kung ano yung pinapahalagahan namin, inaano nyo. So yung ganon, parang sinisira yung kung ano yung pinapahalagahan namin dito. Ganon. Pero hindi naman din ako one-sided. Yun nga lang, pag ganon talaga, pag tourist, you have to know the rules and regulation talaga. As in, and kung ano yung culture, mga ganon-ganon, bago ka pumunta sa isang bansa or sa ibang bansa. Yun nga lang, syempre, hindi naman lahat tayo pare-parehas. Meron din namang ibang mga tao na mahilig man trip. Yung last pala is yung what you didn't know about Japan or Japanese sa mga kalahi namin, sa bansa namin. Gagawa na lang din ako ng separate video for that. Okay? Para focus na tayo sa isang topic or sa isang video. Yeah, I think that's it.
Yeah, wala na akong ibang masasabi pa. Kundi, thank you so much for watching and maraming salamat po dahil andyan pa po kayo para sa akin. Hindi nyo po ako iniiwan sa ere. Kahit na naging palitaw na naman ako sa YouTube. Bali, mag-upload ako ng vlogs ko back to back or mag-upload ako ng ng vlogs, 2 vlogs or bahala na. Ilang mang vlogs yun. Hindi naman pwede sa isang araw kasi masyadong overkill, di ba? Pag isang araw tapos 3 or 2 vlogs. So, pag-iisipan ko na lang yung schedule. Anyway, nakasubscribe naman kayo, di ba? So, mag-notif na lang or lalabas na lang ako dun sa may notification or sa may feed nyo sa YouTube kung nakapag-upload ako or hindi. Yun. Maraming salamat din po pala sa mga nakaalala sa akin, sa mga nangangamusta, nag-aalala kasi walang akong upload. Maraming salamat. Pasensya na po kayo kasi ang daming ganap ngayon sa buhay ko na kailangan kong asikasuhin at mag-focus na hindi ko kayang, alam niyo yung pag pumunta sa labas, buhat-buhat ko si Yuchi tapos may camera, medyo ang hassle. Alam niyo yun. Yung gusto ko dire-diretso agad yung mga gawain ko, ganun. If you have any question, just comment down below. See you on my next video. Bye!